ito yung ano, yung in-upload ko kanina. So mag-umpisa muna tayo dito, no. Tuloy natin after. Pero umpisahan muna natin dito sa ano kasi dalawa lang naman ang tanong ni ano dito, Risa Ontiveros, pero umabot ng 18 minutes. Umabot ng 18 minutes kasi syempre, personalan na eh. Panoorin natin ito. 2025 operations budget, 1.909 billion pesos, will be used for the delivery of socio-economic programs. Oh, 1.09 billion? Eh, yung kay Tamba doon sa ano nila, ano yun? 1.8 billion ha? Saan ka na? Ano yun? Travel allowance lang nila? 1.8 billion. O saan yun ginamit? Sa biyahe-biyahe lang. Eto kay VP Sara, socio-economic blah blah blah. Such as one medical and burial assistance program. This supplements other healthcare programs of the government to assist indigent individuals and families. Ang dami mong Pesos tanong. for medical assistance and 171.445 million for burial assistance, which are, Madam Chair, very similar. Very similar saan? Medical assistance to indigent or financially incapacitated patients program o MAIF-IP of the DOH. And DSW. Iba nga yung DOH. Ano ka ba? OVP, syempre iba yung programa ng OVP. Ano ka ba? Assistance for Pero tignan mo yung sagot individuals dito. in crisis situations or AICS. Pangalawa, disaster of... Ay, tama. L. 2.06 billion yun. Oh. Tama, yun ngayon eh. Diyan nga kinontempt si Ka Eric eh. Sinabi yung totoo. Ngayon, tinanong nila, saan nyo nakuha yung 2.06 billion na yan? Eh, syempre, ayaw pangalanan ni Ka Eric yung nagbigay ng source. Bakit? Eh, mawawala ng, ng tiwala yung tao. So, paano na magiging magkaroon ka ng, di ba, kumbaga, code of conduct yan ng mga nagbibigay ng mga masaselang impormasyon. Anong ginawa nila? Dahil hindi masabi kung sino yung nagbigay, ayan, kinontempt nila. Operations, which aims to provide relief goods to disaster-stricken areas, 4 million pesos, and is also similar, 1.644 million pesos, and is also similar dun naman sa disaster risk management program of the DSWD. Third, relief for individuals in crisis. Bakit hindi nyo kinestyon bakit nung si Lenny ang president, hindi nyo kine-question ng ganyan? O bakit hindi nyo sinabi kay Lenny na hindi, magkaiba yung DOH, parehas lang naman ang saklaw ng DOH, bakit ka pa hihingi, Lenny? O ngayon, dahil ang president ay si Duterte, kini-question ninyo, sasabihin ninyo, hindi, pares lang yan sa DOH. Bakit ka pa magpo-program ng ganito, Sara? Crisis and emergencies o providing food boxes or food items to families who are ineligible for OVP's other services. So 50 million pesos, which is also similar to DSWD's AICS. And last, Magnegosyo Taday, livelihood assistance for those with entrepreneurial skills, 150 million pesos, which is also similar to DOLES. Tanong ko sa inyo, lalo sa'yo, Risa Ontiveros. Sinabi mo, similar sa project ng DOLE. Ang tanong ko, meron bang tumatak sa taong bayan na proyekto ng DOLE the same as Magnegosyo Taday? O, tanong ko lang. Tanong ko lang. Tingnan mo VP Sara, nag-start siya, nag-initiate siya, nagmagnegosyo Taday. Nalaman ng tao, tumatak sa tao. Bakit? Kasi existing. And nandun, kumbaga, danas ng taong bayan. Nung nasa DepEd siya, anong tumatak sa tao? Ano yung tumatak? Ano yun? Ano yung M yung umpisa niya? Makilala ba yun? Something like that. So, tumatak yung proyekto ni VP Sara. So, kahit sabihin mo na, uy, parang parehas doon sa DOLE o kaya dyan sa DepEd. Iba
Iba yung galaw at trabaho ni VP Sara. Ha? Naman, integrated livelihood program. Matatag. O tama, matatag. Thanks Zin Jiseng. Matatag curriculum. O. Nung hindi siya yung DepEd, tell me, meron bang tumatak sa taong bayan? Wala. Ang tumatak ay yung mga proyekto na laptop na hindi naman talaga na ibibigay sa mga teacher, kakulangan ng libro, yung mga ganyan yung tumatak. Pero yung kay Sara Duterte, yung matatag curriculum na yan, nakita ninyo kung paano na-recognize ng iba't ibang bansa? Nakaka-proud yun. Iba't ibang bansa ni-recognize nila yung matatag curriculum na yan. Program o DLIP. So, ang tanong ko, Kay Lenny ba meron tumatak? Anong tumatak kay Lenny? Binigyan siya ng cabinet post maging drug czar. Anong ginawa niya? Pumunta siya sa Estados Unidos, nakipag-meeting doon. At nag-traitor, kumbaga treason yun. O yun ang tumatak kay Lenny. ako dito, Madam Chair, anong nag-lead sa OVP na mag-consider na i-launch yung ganitong programs? May ginawa bang study? Dahil, anong dahilan? Kasi mga inutil kayo. Para suportahan yung pagkakaroon ng ganitong programs na parallel naman sa katulad at existing programs ng iba't iba nating line agencies. Ang tanong ko nga, saan nga? Ano nga? Wala nang tumatak sa akin kung ano. Oh, Madam Chair. Magnegosyo taday. Matatag curriculum. OVP, ano yun? Libreng sakay. O, ayun, mga yan. Tumatak Yes, kay Madam Lenny Chair. Tumatak kay Lenny, lugaw. Thank you. Tama. Noong ako po ay nangampanya, 3 lang po yung sinabi ko na plataforma. Una po, trabaho. Pangalawa po, edukasyon. At 3, mapayapang pamumuhay para sa ating mga mamamayan. Nung pumasok po kami sa Office of the Vice President, tiningnan po namin ang... Eto, maayos naman yung sagot niya eh. Alam mo, maayos yung sagot niya. Okay, to be fair, maayos din naman yung tanong ni Risa. Okay, just a mere questioning na bakit ito parallel naman ito. Sige, sabihin natin maayos yung question ni Risa. Maayos din itong sagot ni VP Sara. 3 ang kanyang programa, maayos na edukasyon, maayos na pamumuhay, at saka maayos na tahimik na pamumuhay. Yun ang kanyang ano. So maayos talaga. Yung naging tugon dito ni Risa Hontiveros, yun yung pangit na. Mga pinakamaraming doon nag-umpisa requests ng ating mga kababayan. Una-una po, ang lagi po naming natatanggap na request ay medical and burial assistance. Pangalawa po ay financial assistance. Pangatlo, lagi silang humihingi ng tulong sa pagkain. At pang-apat, very recently, sa tali ng mga requests, no? Yes, sa tali ng mga requests is yung educational assistance na sinasabi ng mga kababayan natin. Sinasabi namin lagi sa kanila, libre naman yung public schools. Ngayon ay libre na rin yung higher educational institutions. Pero sinasabi nila nahihirapan kasi sila sa plete, nahihirapan sila sa pabaon ng mga bata. At baka plete hindi mo maintindihan, Risa. Plete pamasahe ha? sa pagkain ng mga bata. Kaya meron kaming bago, ito yung educational assistance. At ang panghuli naman, lagi naming natatanggap na request galing sa ating mga kababayan ay kapag sila ay naging biktima ng disaster, whether man-made or natural disasters. So sila po ay lumalapit sa Office of the Vice President. Totoo po, merong mga ibang local government units at ibang national government agencies na ganito po ang kanilang programa. Pero po, nung ako ay umupo as a Vice President, I took an oath, and doon sa oath, I said that I will do justice to every man. So hindi po kami pwedeng humindi sa mga tao na humihingi ng tulong, lalong-lalo na ay kaparte ng gobyerno ang Office of the Vice President. Tama.
Tama. So, ibig mo sabihin, pag may humingi sa Office of the Vice President, sasabihin niya, ay teka, hingi muna ako sa DOH. Ay teka, hingi muna ako sa sa DOLE. Ganun ba 'yun? So magiging inutil siya. Kaya nga hindi mo pwedeng sabihing parallel yan eh. Bigyan mo naman ng trabaho ang Vice President. So ibig mo sabihin, anong function niya kung ang magiging trabaho din lang naman pala niya ay facilitator o kaya mediator o kaya connector lang doon sa mga ahensya ng gobyerno na meron na. DOH, DOLE, o DepEd or what else. Kasi sa kanya naman yung DepEd. Di ba? Nagigets mo ba, Risa Ontiveros? Naku ka ba? Ano gusto mo? Uupo-upo lang si VP Sara? Kailangan niya ng pondo. Bakit? Kasi meron siyang functioning office. Yun po yun. Ngayon, tinanggalan nyo siya ng budget. Tapos, nung may sakuna, sasabihin nyo, nasaan si Sara, si VP? Nung panahon ni Duterte, hinahanap nyo, nasaan ang presidente? So bago lang sa aming pandinig, nang hinahanap nyo ngayon, tuwing may bagyo, tuwing may bahang, hinahanap nyo ay ang vice presidente. Salamat, VP, Madam Chair. Sabi nga ng VP, Madam Chair. O yan, dito na siya na personal. Ikaw, Risa Ontiveros, ang nag-umpisa. Maayos po ang sagot ni VP Sara. Anong sagot mo? Libre na yung public school, libre na rin yung higher education, bagamat ni-note nila na sinasabi ng mga nagre-request na nahihirapan pa rin sila sa ilang mga programs na nakalodge sa ilalim ng libreng edukasyon na iyan. Baka sa yan? Ibang ahensya yan. Kaya nga... Get your facts together. Kinonsider nilang mag-launch ng ganitong mga katulad na programs. Iko-consider ba ng VP na i-lodge na lang yung mga budgets nitong mga programa dun na lang sa mga line agencies natin, tapos mag-request na lang ang OVP ng allocation para in sync sa priorities ng executive department sa halip na magkaroon pa ng hiwalay pero magkatulad naman na programa, Madam Chair. Madam Chair, we only submit the budget and we leave it to the discretion of all the members of Congress to decide on the budget. We can only propose a budget for the Office of the Vice President. Pero magbibigay po ako ng halimbawa kung ganun po ang gagawin natin. Tulad po ng AIX ng DSWD. Kapag meron po kaming nire-refer o binibigyan ng endorsement ng AIX sa DSWD, kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil galing yan sa Office of the Vice President at kalaban yan. Minsan po, totoo yan. Totoo yan. That's really existing na pangyayari. Kaya nga, ina-address na ni VP Sara itong mga problema ng Vice President. And actually, yung ginagawa ni VP Sara is nothing personal. Bakit? Ina-address niya yung naging problema even to the previous problems like a former Vice President Leni Robredo. She's not acting on something just for herself. Even in the previous Vice President's problems, yun yung ina-address niya dito. Okay, yan yung dapat maintindihan ni Risa Ontiveros. Na pupolitika ang assistance para sa ating mga kababayan. Kaya po, uulitin ko, ang mga tao naman kasi hindi sila tumitingin sa politika. Tumitingin lang sila na itong opisina na ito ay opisina ng gobyerno at pwede kaming humingi ng tulong doon. Totoo. And so I go back to the oath that I shall do justice to every man. At kaya Totoo po kami yun. nandito at kaya po kami merong mga ganito na mga projects sa Office of the Vice President. Salamat, VP, Madam Chair. Totoo yun. Alam nyo, itong mga kababayan natin, mga Pilipino, kahit na ayaw nila sa presidente or ayaw nila sa vice president o kahit sino man yung congressman, basta pag may nakita silang may nagbibigay ng tulong from the government, tatanggapin nila yan, sa totoo lang. And that's the fact.
That's a fact. Kaya nga ang gusto ni VP Sara, pag may lumapit sa Office of the President, meron siyang maibibigay. O kung hindi man, meron siyang programa na exclusively from the Office of the Vice President. It's not para magpasikat. It is because in the past, talagang nangyayari yan na maraming lumapit sa DOH, lumapit sa DOLE, sa ibang ahensya like DPWH, lahat ng ahensya, pero they seldom get help from them. So kaya nga tulong-tulong tayo dito. Hindi po pwede sabihin mo parallel ito. Tulong-tulong tayo, may lumapit sa DOLE, may lumapit sa Vice President, then give it, di ba? Kasi naman sinasahuran natin si VP Sara na wala naman siyang ginagawa. Dapat yan na maintindihan. Huwag yung kino-question ninyo yung pondo sa Vice President. Pero yung paggastar ng 20 million nitong ng presidente, 20 million para sa isang half day na event, hindi naman ninyo kinestyon. Diba? Tuwang-tuwa kayo. Bakit? Masarap eh. Masarap ang kinain ninyo. Chair, wini-welcome ko yung sinabi nila na the VP would leave it to the discretion of the members of Congress. Medyo nagitla ako nung sinabi. Nagitla daw. Nagitla. Minsan pag may nire-refer ang OVP para sa AIX, ang feedback ay kalaban niyan. Dahil Madam Chair, I believe tayo sa Kongreso when we appropriate the budget, merong implicit na assumption tayo doon na pagkatapos in the exercise of our oversight function, yung parehong level ng professionalism we demand of ourselves ay resumption of regularity, ina-expect natin sa lahat ng members ng executive. Ayan, flood control, Lisa. Bakit hindi nila kinestyon yan? Lalo na when they are working together. Kaya, gaya ng sinabi ko kanina, wini-welcome ko yung sinabi ni VP na they would leave it to the discretion of the members of Congress, and tayo naman ay hindi tayo bibitaw sa mahigpit nating pag-ensure na these programs be implemented by the appropriate agencies o kahit in collaboration with each other na naaayon talaga sa tamang standards above partisan politics. And therefore, at the proper time, Madam Chair, dito na mababarbecue si Risa. ako ng proper motion para i-lodge yung budgets ng mga programang ito sa line agencies na may klarong opportunity. Magaling din tong si keep liking and sharing ha. Thank you. Thank you din sa inyong mga comments. Keep commenting lang. Magaling din tong si Risa Ontiveros na yung in a way na gusto niyang i-portray na fair siya, pero halatado. Just like for example, sabi niya, we welcome yung sinabi ni VP Sarang ganito, pero may susunod siya. Alam mo yun? Yung parang yung datingan na parang ano ba yung tawag doon? Sasabihin niya na, hindi ko naman sinasabi na hindi ko gusto yung kanyang sinabi, pero in the back of the mind, hindi ko talaga gusto ang kanyang sinabi. Ganun talaga yun. Yan. Halata eh. Sabi niya, above partisan, parang gusto niyang palabasin na, hindi, walang political motive dito. Pero the mere fact na kine-question mo yung parallel of the function of the department, government departments to the office of the Vice President, partisan ka na nun. Masyado ka ng personal for OVP na mag-request for allocation as for other dinihado nga ninyo ang kanyang budget ng 2024. Pati ba naman ngayon, anong silbi yung naging 6.3? Tama ba? 6.3 trillion? Ang panukalang budget ngayon, tapos kini-question nyo ang budget sa OVP? My God! Offices in the executive. Yung huling tanong ko sa ngayon, Madam Chair,
For 2020, Hindi, ano man tawag doon? Hindi sarcastic eh. Euphemism. Oh, ganun. Euphemism. I-search nyo yung euphemism. Yung parang meron kang pangit na gustong sabihin sa tao pero dinadaan mo sa magandang salita. Ewan ko paano ko i-define yun sa English, basta euphemism yun. 25, one of the OVP's programs, Pagbabago Campaign, 1 million learners entries. Oh, yan, salamat. At ini-enumerate mo yung mga achievements ni VP Sara. Thanks to you. Sana all. Involves the provision of bags to 1 million learners in remote communities while initiating tree planting Lunatic. Deception. Ganun. activities. This gets an appropriation of 100 million Tama, Tiyofei Biblog. Yan, euphemism. pesos. Part of this campaign is an allocation of 10 million pesos for the distribution of Isang Kaibigan books, Ilikara mo, children's sir. book Thank authored you. by the VP. Pwede po bang sabihin Raul ni Papa, VP sa plasticism. atin more tungkol sa librong ito? Chair, O sige na nga, plastic na nga. Yan ang gusto nyo, plastic. In short, binubullshit. let me make a rebuttal and another example of politicizing the budget of the government. Ito Oh, ayan. Oh, yan, example. Oh, in-example kasi yung tropa ni Risa Ontiveros. So, dyan na siya mababarbecue. kung sinabi ni Senator Risa Ontiveros na at the proper time she'll make a motion to lodge the requested budget of the OVP to the other agencies. Let me just quote Senator Risa during the Akbayan Congress. Uy, ba't kasi, BP Sara, ba't mo kasi sinaling yung kanyang tropa? Ikaw naman talaga. Alam ko po na ang daming kalat ni Duterte na hirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya ay talaga namang nanuot sa ating lipunan para mansa na napakahirap tanggalin. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte dyan pa comeback lang. is still a very real and Charlie present Delta danger. Maverick, For thank one, they are supported by one major superpower, China. So that is an example Kita mo? Kita nyo? of politicizing the budget of the government. Tapos, kukontra dyan si Risa. May we request, Madam Chair, that Senator Risa Ontiveros repeat the last question. I will certainly, Repeat mo yung last question. Huwag ka nang sumagot pa. if you request, Madam Chair, repeat my question dahil walang kinalaman sa kasasabi lang ng VP ngayon. Alam nating lahat na miyembro ng iba't ibang partido, yung speeches natin sa ating mga kamiyembro sa mga party congresses ay hiwalay na event dito sa budget debates. So, I really take exception dun sa sinabi ni VP na Paano hiwalay? Pares naman kayong nasa lower house yung isa, higher house yung isa. So pares lang kayo. Kayo nga yung nagde-deliberate ng budget eh. So dadaan yan sa house, dadaan yan sa Senate. Ano ka ba? So in every situation, you need to cite an example just to show that this is actually existing or happening. Alam nga na magsasabi ka lang ng isang sitwasyon tas wala ka namang example. So magiging katawa-tawa ka doon, magiging kamaritisan ka lang. 'Di ba? Kaya nga tayo, like for example sa batas, meron tayong sinasabi na jurisprudence. Ibig sabihin, meron tayong pinagbabatayan. So regardless kung nasa lower house yung ini-example, na tropa ninyo, yung akbayan, party list, it doesn't matter. Na pinopoliticize nga yung ating pagtulong sa kapwa natin, sa mga kababayan natin. So sabi mo, di ako agree. rebuttal iyan dahil halimbawa ito sa politicizing. In fact, wala akong tinanong tungkol sa China o kahit example nga eh. Sinabi ng akbayan. Akbayan mismo nagpoliticize. Okay? So kung ikaw open ka at fair ka na senador, then okay, whether you like it or not, you have to accept that citation. Sinite nga ni VP Sara na
eto, circumstances arise na people come to me and ask for help, pero sinasabi ng akbayan na ito, sabi nila, as long as in power ang Duterte na maka-China, that's very politicizing. Jesus! Sino pa mang ibang bansa dito sa budget hearing na to? I am asking... Wala naman, bakit sinabi man yan na may binanggit ka about China? Kaya nga siya nagbigay ng halimbawa. About yung national budget na ipapasa natin sa Kongreso para sa bansang Pilipinas sa taong 2025. At ang pangalawa... Oh, shout out sa viewers natin, 5,000. Ilan? 100? Thank you. Bobo, example gani. Sabi niya, Olieto Ilaga. Example gani. Na Ilongga katuloy. At huling tanong ko sa ngayon, Diego Latigo, may motibo dapat talaga. Wala propose an amendment which may or may not be accepted by the chair and by the colleagues para nga mas i-align ang mga kaperahan natin, lalo na't masikip ang fiscal space natin dun sa mga appropriate programs. Masikip yung fiscal sa office ninyo? Pero kung saan-saan nyo nilalagay mga unprogram budget, unprogram mga ganyan, kung saan-saan, may budget dito, may budget doon. Tapos sabihin nyo, masikip. Paano naging masikip? Kung sa inyo, napakaluwang, kulang na kulang pa. Gusto nang taasan yung tax. Bakit? Kasi masyadong gastador ang gobyernong ito. Yung pagiging gastador ng Pangulo, hindi ninyo kine-question. Yung kakarampot na budget na gusto ng Office of the Vice President ay ipinagdadamot ninyo. Pero bulag kayo pagdating sa budget ng presidente na ngayon yung kanyang travel expenses ngayon mas lalo pang tumaas. Yung budget ngayon 6.3 trillion. Yung utang ngayon masyadong tumaas na, hindi man lang yung kine-question. So, papasok pa rin dito yung personal na galit ninyo sa mga Duterte. Appropriate agencies na malayang-malaya ang OVP makipag-partner sa kanila tulad ng sino pang opisina sa executive. Ang tanong ko po ay ilang mga libro ng isang kaibigan ay bibilihin at i-distribute at if the VP ko isang opisina. Tingnan nyo yung tanong niya. Sa tanong pa lang niya, hindi siya nagre-research or hindi niya iniintindi. Anong tanong niya? Nasa executive. Ang tanong ko po ay ilang mga libro ng isang kaibigan ay bibilihin at ilang libro daw ang bibilhin. The term is bibilhin. Ibig sabihin, kung walang hearing, budget deliberation na ganito, at ang sasabihin niya sa mga media or sa mga taong uutuin nila, uy, si Sara Duterte nagbebenta ng libro. Anong sagot ni VP Sara? At i-distribute at if the VP could tell us more. Tama, Lenny Fermin. Leading question. More about the contents ng librong ito. Madam Chair. Ano sabi? Sagot? Madam Chair, the book is not for sale. Sunog. Sana all. Sunog ka. The book is not for sale. Nako, Diyos ko po. Saan ka nakakuha ng idea, Risa Ontiveros, na for sale? We only pay for the publication of the book. And anong gusto mo? Pati yung publication sasagutin ni VP Sara? Samantalang yung ginastos ni Bongbong Marcos sa kanilang mga event dyan, yung mga concert, sagot namin. Sagot ng taong bayan, including the OFWs. Tapos ngayon, nag-initiate si VP Sara ng libro. Kaibigan. Ano gusto ninyo? Siya pa yung magbayad ng publication? Send Senator Ontiveros a copy so that she will know what is the content of the book.
This question is not only for me, Madam Chair, para sa mga kasama dito sa budget hearing. Baka ilang araw pa bago mapadala at mabasa ko, which I certainly will. Oh, really? Binasa ba ninyo yung libro ni Atty. Vic Rodriguez? Yung Kingmaker. By the way, sa mga hindi pa nakakabili ng Kingmaker dito sa Hong Kong, mangyari ho lamang na pumunta kayo sa Worldwide House dyan sa may Central, 3rd floor, shop 345. O, yan. Babasahin daw ni Senator Risa Hontiveros. But I am asking a question bilang isang mambabatas. Mambabatas o mambubutas? Sa head of agency ng Legislator o legistradors? Isang opisina sa executive dito sa budget Okay, Carl Spencer, Niche Giz, and Escobel, thank you. hearing na to. Simpleng tanong. Ayan nga ang tanong sure ka ba na babasahin mo? Hindi mo nga alam na hindi ibinebenta yung libro Tapos sasabihin mo babasahin mo. Ano ka, honghang? But I think that we should really stick to the budget, and I think this is just being very objective. I would like to ask also, since we're going to be furnished a copy tomorrow, we can look at it and evaluate what the content of the book is. But maybe just a general, we won't ask line by line, ano ba yung libro na yan. But tell me, is it for good manners and right conduct? That's fine. Well, I appreciate itong si Senator Grace po, no? Kasi somehow she's being fair. As a chairperson committee ng on finance, I appreciate yung mga ganitong mga senador. Meron pa rin namang mga na hindi mo makakakitaan ng medyo pagkaano. There are times na pero makikita mo na totoo silang nagtatrabaho. It's not very personal kagaya nitong series sa Ontiveros. Is it science? Is it history? So maybe just a general one so we can just answer it, because I understand that every office will have its own advocacy and initiative. So, but then I don't think it's also wrong for us to be curious what it is about. So just a general one. Any of the undersecretaries can tell me what na kaya niyang pahupain yung yung dalawang nagsasagupaan. The topic of the book is it history? What is it? Isang kaibigan. Ito naman ayun na naman yun Wala ka namang Senator Amy Marcos. Madam Chair, the explanation is in the title, Isang Kaibigan. It's about friendship. Okay. Then that's for the record. It's about friendship. Madam Chair, just the last point. Ay, bakit, Diego? Sa mga kapwa kong moderators, pagkiintindi pong maigi ang comment bago i-hide. Oo nga. Kawawa naman, dalawa na yung na-unhide ko. Salamat, ayan. Check nyo muna Mamaya, meron din namang nagko-comment dyan na medyo, pabaliktad, sarcasm, pero hindi tropa pa rin natin, ganun, ha? Okay. So, kung sana ganun yung naging sagot sa simula pa, di ba? Ang haba ba? Napakasimple. Simpleng tanong, dapat simpleng sagot. Nagkwento pa ng kwento na sinabi di ba ganun yung sagot ni VP Sara? Simpleng sagot lang naman yun. Na walang kinalaman sa tanong ko. Just for the record, as a last point, Madam Chair, this is public funds and we're making inquiries about them. Budget hearing po ito. Ayun nga. Bakit yung budget lang ng OVP ang minamata ninyo? Yun ang tanong lang naman ng taong bayan. Kaya kayo napupulaan na talagang masyado kayong yung galaw ninyo kasi nga selective kayo. Paano? Like for example, yan. Maya-maya magsasalita yan si Win Gatchalian. Hindi rin natin gusto yan si Win Gatchalian. Pero I like what he said dito kay VP Sara. Ano yun? Mamaya tingnan natin. Hindi po lahat about you. Pera po ito ng taong bayan. Okay. For the record, Madam Chair. Thank you, Madam Chair. But I understand the emotion is high. High. But let's continue. Intelligence is low. And if you have any more questions, Senator Risa, we will... No, sir. Just my 2 questions, Madam Chair. Maraming salamat po. Okay, tapos na yan, ha? Okay, wait. Senator... Nasaan na yan? Okay.
Dito tayo, gusto kong ipakita yung mas mahaba, which Lisa. It's still a very real and present danger for one lang Ito na ba yun? boboto. At yung pangalan ko, hindi pala. Asan na yun? Ito. 25,771 bansang Pilipinas sa taong 2020. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simpleng, what is the book 10 million pesos lang naman pala para sa publication ng libro. Alam mo saan ba mapupunta yung 10 million pesos na publication ng libro? Sa mga bata all over the country, nationwide. Tama? Saan napunta yung 20 million pesos na budget doon pa lang sa zona ng presidente? Doon lang, sa mga dumalo lang. Yung mga highness, yung mga kagalang-galang, mga honorables daw. Doon lang, 20 million yon. Di nyo kinwestiyon. 10 million for publication ng librong kaibigan, kini-question mo pa? Ano ka ba, Risa Ontiveros? about? At ilang kopya ang Bakit panay-tingin lang ni Amy? Kaya nga bilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute? I don't appreciate this kind of ituloy mo at i-distribute sa mga bata. Yung 20 million, ipapakain sa mga saan? Pugante? Ay, hindi pala pugante. Mga sige, pakain sa mga bisita. Hindi naman nakinabang ang buong bansa doon. 20 million. Ay, yung mga pa-concert. Sinasabi ng bagong Pilipinas kick-off rally. Sino mga kumita doon? Hindi yung mga talents, mga kilalang mga banda o kung sino. Bini? Oh, wow. Magkano binayad nyo sa Bini? Magkano binayad ninyo kay, sino ba yun? Yung may bodyguard pa na pulis? Tinanggalan nyo ng security details si VP Sara dahil sabi nyo kulang ang mga pulis. Pero binibigay ninyong security details para sa mga rapper na mga hunghang na mga yan, Sino yung rapper na yun? Yung ex ni Ay, naku, Diyos ko po. of attitude, Madam Chair. Usually, ang resource persons natin ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this kind of attitude. Tolentino, do you have Madam Chair? Madam Chair. Yes, Madam Chair. Hindi ko rin maintindihan ang ugali Agoy! Aray! ni Senator Risa Ontiveros. And I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Ontiveros na senator, nakailang talo na siya. So, Dalawa, Madam Chair. okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Tinulungan siya ng isang kagawad ng Davao na ngayon hindi na siya sinusuportahan. Agoy! Ito, nabuking ka tuloy. Humingi siya ng tulong sa akin, thinking na hindi mananalo si President Rodrigo Duterte. Kinausap niya ako ng kinausap doon sa law office ko sa Davao City. Sabi ko sa kanya, o sige, tutulungan kita. Chinika niya ako ng chinika. Tapos umalis siya. Oo nga, Cotton Ball. Pati si Pokwang, Daniel Padilla. Magkano bayad ng mga yan? Siyempre, ay, nako. hindi naman siya tumutulong kay Pangulong Duterte. Hindi din totoo yung sinabi ko na tutulungan kita. Tinext niya ako. Pwede ba akong mag-follow up sa hinihingi kong tulong sa boto dyan sa Davao City? So sabi ko sa kanya, okay, sige. So, tinawagan ko at sinabihan ko at pinakiusapan ko si former Congressman Milen Garcia. Sabi ko sa kanya, Kong, tulungan mo ito.
bigyan mo na lang ng ilang barangay mo at ilang mga leaders mo. Ayaw pa siya tulungan ni former Congressman Milen Garcia. Pinakiusapan ko ulit, Kong, please tulungan mo na lang. Nanalo na siya at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Gago mga tanga! Ito. Sinagot ni Kong yan eh. Ni Kong TV. Ito, sagot ni Kong TV. Gago nyo mga tanga! Yun. Gago ang tawag doon. With due respect to our resource persons and also our colleagues, I think this doesn't really. I understand there's history among all of us here, but I think that we should really stick to the budget, and I think this is just being very objective. I would like to ask also, since we're going to be furnished a copy tomorrow, we can look at it and evaluate what the content of the book is. But maybe just a general, we won't ask line by line, ano ba yung libro na yan? But tell me, is it for good manners and right conduct? That's fine. Is it science? Is it history? So maybe just a general one, so we can just answer it. Because I understand that every office will have its own advocacy and initiative. So, but then, I don't think it's also wrong for us to be curious what it is about. So just a general one. Any of the undersecretaries can tell me what the topic of the book is. Is it history? What is it? Madam Chair, the explanation is in the title, Isang Kaibigan. It's about friendship. Okay. Then that's for the record. It's about friendship. Madam Chair, just a last point. Okay. So kung sana ganun yung naging sagot sa simula pa, 'di ba? Napakasimple. Simpleng tanong, dapat simpleng sagot. Syempre, ikaw ang nag-umpisa eh. Oo, ikaw nag-umpisa. Kaya you got what you deserve. So, in short, you got served. Nagkwento pa ng kwento na sinabi. Anong kwento? Itotoo naman kasi wala kang utang na loob. Dati na walang kinalaman. Okay, kung talaga ka i-debunk mo yung sinabi ni Sara Duterte, ibig sabihin totoo ang kanyang sinabi. Sabihin mo na, hindi totoo yan, di ako nagpatulong. Naipanalo mo ako. Alam niyang dilawan ka, pero tinulungan ka pa rin. Tinulungan ka nung nanalo ka, ikaw yung unang bumanat sa mga Duterte. Sa tanong ko, just for the record, as a last point, Madam Chair, this is public funds. And we're making inquiries. Kasi, eto may sinasabi nila na si Sara Duterte nag-umpisa. Siya nag-umpisa eh. Kung talaga ka na hindi personal ang isang bagay, alamin mo muna the mere fact. The mere facts. Ulitin ko, kung walang budget deliberation na ganito, nagkalat ka na naman ng fake news. Ano yun? Binebenta ni Sara Duterte ang libro. Yun eh. Doon pa lang, nagpakalat ka na ng maling notion, which is binibenta. O sino hindi magagalit? Kahit ako magagalit, hindi nga binibenta eh. Kailangan ko lang ng budget for publication. And that's 10 million is enough for publication para sa buong bansa. Yun lang naman yun eh. Risa Ontiveros. Kaya tuloy natanggap mo yung panununog ni VP Sara sa'yo because that's what you want eh. You started the fire. About them. Budget hearing po ito. Hindi po lahat about you. Budget hearing. Pera po ito ng low utilization rate for even for the past years, ano yan? Esther. Ang sasabihin ko lang. Sasabihin ko lang. Akala ko ipagtatanggal mo si VP Sara. Wala! Nagtanong ka pa ng irrelevant. Talagang hindi naman sa barangay lamang napupolitika yung ayuda, pati dito sa mga senador, pati sa ating pangalawang Pangulo. Ano? Senator Alan Cayetano is now recognized. Good afternoon, Madam Chair, Madam Vice President, magandang hapon po and welcome to the Senate. Magandang tanghali. I'd like to note that this committee is ruled by the women and kaming mga men ay nasa sidelines lang.
I'd also like to note that although as a senator, naintindihan ko si Senator Risa na siyempre mas gusto kong cordial yung sagutan. But we also have to take into context that this is both legislative and political. And there are attacks against the Vice President regardless saan nanggagaling. So, Senator Robin, huwag ka namang tatango-tango lang dyan, magsalita ka. Mahihain ka ba? Hindi, napansin ko lang kasi dito, no, nagsalita na yung lahat. Paulit-ulit na nga itong si Cayetano na nagsalita eh. Naantay ko magsalita si Senator Robin dito. Nagsalita si Senator Bato, I guess, no? Pero nagustuhan ko dito yung si Win Gatchalian. A little bit of latitude dahil we want kakampi man o kalaban to feel welcome. Si Cayetano din, okay din. But I agree with Senator Risa naman na, how do we make it more cordial, no? Ay, si Tolentino, yan yung si Tolentino. Naku po. Gago inyo, mga Madam tanga! Vice President, may I ask just one question? Actually, two eh. One, nag-lunch na po ba kayo? Wala. And, Nag-lunch na ba kayo? Gutom ka ba, VP Sara, kaya ka ganyan? Yes, Senator Cayetano, nag-lunch na po ako. And I'm very cordial. yes, ma'am. Alam mo kung ang nagtanong nung nag-lunch ka na ba ay si Risa Ontiveros, I'm sure hindi pabalang yung sagot ni VP Sara. Pero ang nagtanong si Cayetano, alam naman natin na medyo ang sa akin lang is it just goes na hindi sa personalan. Ang problema kasi paulit-ulit na lang itong kagaya nila Risa Ontiveros. Keep banging on the Dutertes at their back. So yun yung nagiging problema. Kasi kung tutuusin yung tanong ni Cayetano na nag-lunch ka na ba? Parang uy, gutom mo lang yan, ikain mo yan eh. Pero maayos nang sinagot ni VP Sara to. When it comes to international diplomatic relations, gusto nyo i-discuss natin yung West Philippines. But hindi kasi ako plastic na tao. No, I agree with you, ma'am. That's why nga sinasabi ko po na hindi lang to legislative, political. Sino pinaringgan mo, si Cayetano ba? O itong si Risa? That's why you should be given the latitude to answer in the way that you feel it could be properly answered, di ba? Yun yung point ni Cayetano doon. In the past na hearings or budget or always welcome itong si VP Sara sa Senado. It's just this time na andyan si Risa Ontiveros, medyo Sara felt unwelcome. So kaya ko lang tinanong kung nag-lunch kayo kasi in the first 2 years, I know that you got a very warm welcome sa Senate. So I'm hoping sa budget hearing it doesn't change, no? I remember ang daming pumunta sa lunch noon. So my question lang, ma'am, is what can we do for the Office of the Vice President? Meron bang ni-request sa DBM na wala sa budget niyo so that we can consider it at the proper time? Ayun, that's a good question. Diba? Meron ba kayong kailangan pa? Sabihin nyo lang sa amin para mapag-aralan namin. Mas okay yung ganon. Very welcoming development of something na, tayo, gobyerno tayo, magtulungan tayo. Pero kung questionin mo, bakit mo pa kailangan itong budget na ito? Parallel naman ito sa DOLE. So doon pa lang, very personal itong si Risa Ontiveros. Kumbaga ask, ano yung magandang solusyon? Ilatag mo. And then pag-aaralan namin, it's better. Better. No, we are already okay with the approved budget from the Department of Budget. The approved proposed budget in the NEP from the Department of Budget and Management, and we leave it up to members of Congress to decide on the budget. Thank you. Thank you, Madam Chair. Di ba? Brief and concise ang sagot. Thank you to the Office of the Vice President. Parang gustong manuntok ni VP Sara. Oo nga eh. Any more questions? Well, it's always the chair that has the last spot for questions. So let me just ask. Of course, NL was taken out, mistaken totally, across all duties. Madam Chair, may I be allowed to give a very long answer about the security?
Sure, as long as it answers the question. Sige, ma'am. Opo. Noong kasi ako ay nahalal bilang pangalawang pangulo. So ito, I guess napanood na ninyo itong security issue na ito, no? Napanood na ninyo ito, in-explain naman niya na tinanggalan siya ng pulis na details, tapos nilagyan ni Marbil ng chosen na details. So ayaw ni Sara Duterte, binalik niya. Kaya sa inyo na yan. Ibigay ninyo kay ano yung pangalan yung rapper na yun? Si yung ex ni Zainab. Paki-help nyo nga ako ng pangalan. Ibigay nyo diyan sa rapper na yan. Oo. Kaya ang natira kay VP Sara ay under the AFP. Is Kastakli pala. Kastakli. Under sa AFP. So which is mas better. Okay, walang personalan doon. So okay na yun. Nakita ko kasi natin. na pati Gusto kong makita yung sinabi ni na personnel. Gatchal yan eh. Mag-request kayo kasi ibabalik namin. Hindi ko gagawin yan. Oh, hindi ka. Sabi ni Marbil ito. Request kayo kami, Marbil. Ito na naman tayo kay General Marbil. Sinabi niya, ibabalik niya kapag mag-request kami. Sinulatan nila kami na mag-request kayo kasi ibabalik namin. Hindi ko gagawin yan. Kung kay Tatay Digong niya, inyo na yan. Babalik ko yan, inyo na yan. Isakmal ninyo sa inyong mga malalaking mga bunganga. Bakit pa ako magre-request? Alam nyo naman na mandatory yan eh. By protocol, okay na yan. Bakit nyo tinanggalan? Tapos sasabihin nyo, magsulat kayo at bibibigay namin. Inyo na yan. Thank you. I think the AFP is also quite capable. Ilan po, Mr. La Chica? Any more questions? Senator Bato de la Rosa is recognized. Ma'am, I just would like to inform this committee. Alam niyo, unti-unti ko nang nagugustuhan si Senator Bato Kasi unti-unti na siyang nagsasalita. Hindi unti-unti, talagang nakita ninyo yung kanyang interview kaninang umaga. Maganda. Talagang na real talk yung mga tao diyan, yung mga tumitira sa mga Duterte. So, okay yun, at least kahit papaano nagsasalita na itong si Senator Bato. Good. That during our last hearing with my Committee on Public Order and Dangerous Drugs, that issue was raised. And I told the Chief PNP, General Marbil, na hindi na nire-request. Kaya inaantay ko si Senator Robin Senator Robin! Come on, man! ng Office of the Vice President na ibalik yung tinanggal niya ng mga pulis. Kung pwede lang, ibalik sa kanilang pinanggalingan na unit. Hindi yung, kawawa ito, mga taga-Davao ito na been serving there for how many years, tapos dinislocate nila, nilagay nila Region 4, NCRPO, malayo. Dinislocate. Nilagay kay Kastakli. Sa pamilya. So, ang request na lang namin, ako, bilang Davao-inyo, na-request ko lang sa kanya, maawa ka naman dyan sa mga pulis na yan, ibalik mo doon sa kanila pinanggalingan. Kung taga Davao City yan, taga Davao Oriental, taga Di ba ang gago lang? Saka nakita na ganyang di ba ang gago lang? Yung nandun kay VP Sara, or sa mga Duterte dyan sa Davao, na mga police details, it has been there for so many years. Okay? Established na dyan yung tiwala. Kasi sabi nga ni VP Sara, ay yung mga details na yan, okay, it goes with trust and confidence sa tao. Kasi classified, whatever is happening around the VP, around the President, kung sino mang kanilang binabantayan. So anong ginawa? Tinanggal nila yung details na yan from VP Sara Duterte
yung mga pulis na yan. Anong ginawa ng mga hunghang na itong Marbil na ito or sa utos ng kanyang boss? Dinislocate nila. Tama yung sabi ni Senator Bato. Sa halip na ibalik mo sila sa kanilang respective places. Siyempre kung taga saan yung mga yan, di ibalik mo dun sa kanilang mga lugar. Kung saan nandun din ang kanilang pamilya. Abay kung saan mo nilalagay. Yung iba dyan, binigay mo kay Iska Stakli. Mga hunghang. Baka yung iba, binigay kay Daniel Padilla. Baka yung iba, binigay sa mga bini. Ito, question lang naman. Di natin sinasabi na doon talaga binigay. But instead na ibalik mo sila sa kanilang mga pamilya, tinanggal mo na nga sila sa kay VP Sara, okay, na nag-serve sila for how many years, tapos nilagay mo sila sa kung saang-saang region na ang lalayo sa kanilang mga pamilya. Diba? Ang gago lang. Ito para sa inyo. Gago inyo, mga tanga! Bal, taga Cotabato, ibalik mo na yan doon. And he promised me na ibalik daw niya. I don't know until now because hindi ko pa alam kung anong nangyari sa usapan namin. Political decision, I think that would not be. Nangyari kasi dito, itong tao na ito apparently is assigned doon sa NAIA. Ang tao na ito is a media person. Vice President. Ito maganda rin yung binring up dito ni ni Cayetano yung about sa NAIA. Yung nag-leak na picture ni VP Sara. So panoorin nyo na lang yung buo niyan. Gusto ko lang ipagkita yung sinabi ni Gatchalian. Asan ba yun? Ano sinabi ba ni Robin? Is it sinabi ba si Robin dito? Wala walang sinabi as si the Robin Vice President dito, said that nasa terminal ka na. Senator Alan, I thought that Fernandez. But yung storage at paano, as the Vice President said, that don't know where that picture will nakaganon lang si go. Robin eh. You know, sometimes things happen for us to look into it. So I'm nalulungkot ako na yung na-involve yung mga yung manipulate, no. I mean, unless budget hearing ng BI. Salita na yung lahat. Dahil nga political issue, ngayon ito nga yung si Alice Go na wanted nang may lumabas na warrant, hinahanap ng committee ni ito. Question, sir, or just a message of support, perhaps? Ito gusto ko kay Gatchalian somehow. Very wala nang question eh. Tingnan nyo. Thank you, Madam Chairman. I'm just here to express my support, my full support to the budget of the Vice President. Thank you. Ulitin ko. Alam nyo sometimes the least expected na taong magsasalita na kumbaga susupport or magtatanggol kay Sara Duterte is yung pa yung magsasalita ng ganyan. Ulitin ko lang kasi sarap pakinggan eh. The message of support. Yung hindi mo pa in-expect yung magsasalita ng ganito. What? Perhaps. Thank you, Madam Chairman. I'm just here to express my support, my full support to the budget of the Vice President. Thank you. Yun! Senator Robin, katabi mo yung nagsabi Anyway, so ayan, natuwa lang ako dong narinig ko yun. Nagulat nga ako kasi he is the least person I am expecting na magsalita ng ganyan.